Hi guys! Ang gagawin natin video ngayon ay patungkol sa isang bayani na namuno sa isang revolusyon na nagtatag ng kilusang KKK. Halina't ating simulan ang reaction video ito. Tara na! Naririnig natin ang mga storya tungkol sa kanya. Nababasa at napag-aaralan. Pero hindi natin alam ang mga totoong pangyayari. Kaya hayaan niyo po ako na ikwento sa inyo ang tunay na buhay ni Andres Bonifacio. Para sa'yo, ano ang kahalagan ng bidyong ito? Nakakatulong ang video ito para sa akin dahil mas nabibigyan pansin natin ang mga bayani natin na nabigay buhay sa atin upang makalaya tayo sa kamay ng mga Kastila. Para sa'yo, ano ang kahalagan ng bidyong ito? Para sa akin, ang kahalagan ng bidyong ito ay natutunan at nalaman natin ang mga nangyari noong panahon ng Kastila. Para sa'yo, ano ang kahalagan ng bidyong ito? Kalagahan ng mga bidyong ganito para sa akin ay nababalikan natin ang mga nakaraan natin at parang nasasariwan natin yung mga naginawa ng ating mga ninuno sa atin. Parang bumabalik sa atin yung mga ginagawa nilang kabayanihan. Sa gabi ng 29, sisimulan na natin ang revolusyon. Ilabas ninyo ang inyong mga sedula! Pagmasdan ninyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Katipunan, kailangan na nating wakasan ang ilang daang taong pananakop ng Espanya. Kulang man tayo sa sandata. Mas malakas man ang baril at kanyon ng mga Kastila. Lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Hindi tayo magpapalumig! Tayo ang magtatagumpay. Dahil tayo ang mga anak ng bayan. Tayo ang nagmamay-ari sa lupang ito. Sa atin ang bayan ito. Punitin ang mga sedula nyo! Para sa'yo, ano ang magandang naidulot ng pagre-revolusyon ni Andres Bonifacio? Para sa akin, ang magandang nidulot ng pagre-revolusyon ni Andres Bonifacio ay ang pagkumbinsi niya sa mga taong gusto ng kalayaan dahil dito nakamit nila ang kalayaan kanilang ninanais. Para sa'yo, ano ang magandang naidulot ng pagre-revolusyon ni Andres Bonifacio? Ang magandang naidulot ng pagre-revolusyon ni Andres Bonifacio ay namulat niya ang mga Pilipino sa pang-aalipin at pang-aabuso ng mga Kastila. Para sa'yo, ano ang magandang naidulot ng pagre-revolusyon ni Andres Bonifacio? Ang magandang naidulot ng pagre-revolusyon ni Andres Bonifacio ay na kamit natin ang ating kalayaan. Dahil kung hindi nangyari ang revolusyon yon, maaaring nasa kamay pa rin tayo ng mga Kastila hanggang sa ngayon.
300 taon nyo kaming inalipin! Kaya ang lahat! Para sa kalayaan! At... Sa kasalukuyang panahon natin, may digmaan pa rin bang nagaganap? Para sa akin ay wala naman siguro dahil di ako nakakaramdam ng pangamba sa Pilipinas. Sa kasalukuyang panahon natin, may digmaan pa rin bang nagaganap? Siguro kasi may mga nagbabanta pa rin sa Pilipinas. Sa kasalukuyang panahon natin, may digmaan pa rin bang nagaganap? Meron, pero hindi kasali ang Pilipinas sa digmaan nagaganap. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi tayo naapektuhan. Naapektuhan tayo sa ating ekonomiya dahil dito tumataas ang ating mga bilihin. Sa napanood mong pelikula, anong klaseng tao si Andres Bonifacio? Para sa akin, isang mahusay na bayani si Andres Bonifacio dahil ninais niya ang kalayaan para sa mga Pilipinong nagdudusa sa kamay ng mga Kastila. Sa napanood mong pelikula, anong klaseng tao si Andres Bonifacio? Mahusay siyang pinuno dahil maganda at mabuti ang intensyon niya sa Pilipinas. Sa napanood mong pelikula, anong klaseng tao si Andres Bonifacio? Para sa akin, si Andres Bonifacio ay isang magaling na pinuno at may matatag na paninindigan. Isa rin siyang mapagmahal na asawa dahil pinaglaban niya ang kanyang asawa sa tatay nito para lang makuha ang consent niya. Anong kultura ng mga Pilipino noon ang nagustuhan mo sa iyong panonood? Para sa akin, ang nagustuhan kong kultura ng mga Pilipino noon ay ang paggamit nila ng baro. Dahil mas kahanga-hanga sila tignan, lalo ng mga lalaki pag suot nila ito. Dahil mas nabibigyan ng pansin nila ang mga kagamitan na ito. Anong kultura ng mga Pilipino noon ang nagustuhan mo sa iyong napanood? Ang nagustuhan kong kultura ng Pilipino noon ay ang pagsuot ng mga kababaihan ng saya dahil mas nabibigyan sila ng respeto sa pagsuot nito. Anong kultura ng mga Pilipino noon ang nagustuhan mo sa iyong napanood? Siguro ang pagiging makajos nila. Dahil hanggang sa panahon natin ngayon, marami pa rin sa atin ang makajos. Ano ang pinagkaiba ng kultura noon kaysa sa ngayon? Ang pinagkaiba ng kultura noon kaysa ngayon ay yung uri ng pamumuhay natin. Dati ay maraming tao ang nagtatrabaho sa bukid at mas ginagamit nila ang mga hayop sa pagtatrabaho. Ngayon naman ay mas ginagamit nila ang teknolohiya sa pagtatrabaho dahil mas napapadali ang pagtatrabaho nito. Ano ang pinagkaiba ng kultura noon kaysa ngayon? Ang pinagkaiba ng kultura noon ay ang pagsusuot ng babae ng saya dahil mas nabibigyan sila ng respeto nung panahon na yon. At ang ngayong kasalukuyan naman ay pagsusuot ng babae ng maikling damit at hindi sila nabibigyan ng respeto. Ano ang pinagkaiba ng transportasyon noon kaysa ngayon? Noon, ang transportation natin ay paggamit ng kalesa or mga hayop sa paglalakbay natin. Pero sa panahon natin ngayon, mas ginagamit na natin ang mga sasakyan katulad ng tricycle, kotse, bus at iba pa. Sana nag-enjoy kayo sa video ito. At sana may natutunan kayo sa reaction video ito. Don't forget to like and subscribe! Bye! Bye!